Inakyat na namin yung pataw dahil nagsisimula ng agresibo yung blue marlin at baka mawala ito at makalabas sa lambat at tayo'y matusok. Ang kanyang pag-ikot sa loob ng lambat ay pabilis ng pabilis, parang gusto ng maghanap ng babarbecuein, at ako'y nakaabang lang sa labas habang inaakyat yung pataw at ako'y sumisid at tiningnan ko yung mga isda sa loob ng lambat at nakita ko yung blue marlin na nagagalit na. Tusok ng tusok sa aming lambat na para bang gusto na niyang makatakas pero wala na siyang magagawa dahil nasa loob na siya ng lambat at mukhang matutuloy na yung inihaw na blue marlin at kilaw. At ako'y umahan at balik-sisad na naman. At walang tigil talaga yung blue marlin sa kakatusok ng lambat at hanggang siya ay nagwala kahit saan na lang siya tumutusok, pero yung lambat namin ay masyadong makapal, hindi niya kayang wasakin. Yung blue marlin ay walang tigil sa tusok ng lambat at di niya namalayan na dahan-dahan na siyang iniipit ng lambat, at hinihintay lang namin na manghina at inuutusan ko naman ulit yung aking mga kasama na bilasan sa paghila, para mamatay na tong blue marlin dahil sa nakakatakot na itsura at hindi kami makapasok sa lambat. Nagwala na ang blue marlin dahil sa naipit na ng lambat, at hinahayaan namin magwala para tuluyan ng manghina. Dahil sa hindi kami makalapit pagkat ito ay buhay pa, hinintay namin na hinang-hina na siya at doon nilapitan ko kahit nasa labas ako ng lambat. At nilapitan ko nang malapitan talaga yung blue marlin kung talagang hina na at wala ng buhay. Pero buntot lang ang aking nakikita. Sa palagay ko hina na yung blue marlin dahil binuhos na niya ang buong kanyang lakas. At nilapitan ko yung blue marlin sa labas ng lambat, at nakita kong nakatihaya ang blue marlin. Sa aking paglapit ay may takot pa akong nararamdaman dahil baka biglang gumalaw at matusok ako. Ang laki talaga ng blue marlin. Habang nakatihaya ang blue marlin ay pinarsyalan ko ng 100 kilos sa kayang laki, at inutusan ko ang aking mga kasama na ihanda ang gancho at sero para sa pag-angat ng blue marlin. Tinawag ko ang aking kasamang taga-sisad na siya na ang magtali ng blue marlin dahil saya ay matapang at matanda na, sapagkat siya ay matanda na at mataas na ang experience sa mga ganitong bagay. Talihan niya na walang takot yung buntot ng blue marlin. Pagkatapos sinubukan ng atin ng dalawang kasama ko at hindi nila kaya sapagkat sa sobrang laki nitong blue marlin, aabot yata na sa mahigit 100 kilo ang blue marlin. At napasigaw ako sa aking mga kasama na kanilang tulungan ang dalawang tao na naghihila para iangat ang blue marlin, at hindi nila nakayanan dahil sa bigat nga ng blue marlin. Napagdesisyonan ko na gamitan ng makina para maakyat sa motherboat yung blue marlin para tuloy-tuloy na sa paghila ng lambat at matapos na. Pagkatapos may akyat yung blue marlin, tiningnan ko na naman yung isda sa ilalim ng lambat kung ilang tulinada, sapagkat marami at maliit na galunggang ang aming huli. Tiningnan ko ang isda sa ilalim ng lambat at may huli kami mahigit 2 tulinada. At inutusan ko naman sila ulit na kanilang bilasan sa paghila ng lambat para matapos na at makakain dahil nagugutom na at nasasabik sa mainit na sabaw ng blue marlin. Paki-support naman sa page ko mga kaboy langoy, follow, like and share, comment, mag-iwan ng bakas para mabalikan at aking maresbakan. At hito na nga inutusan ko naman sila ulit na hilahin nila yung gilid ng lambat para maganda pagkakumpol yung isda sa fish bag. Hanggang dito na lang mga kaboy langoy, kita-kits sa susunod na vlog. Thanks for watching.